Dahan-dahang papasok ang musika, malamig, malungkot, parang may bumabalot na takot at alaala. Boses ng narrator, mabagal, mababa at punang damdamin. 2:00 ng madaling araw, nakaupo lang siya sa harap ng lumang bintana, tahimik ang paligid, pero may naririnig siyang ungol mula sa kakahuyan. At sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakita niya isang pares ng mata, pulang-pula nakatitig sa kanya, hindi kumukurap. Ganito nagsimula ang kwento ni Aling Minda, isang inang iniwan ng asawa, nyurakan ng lipunan, at ngayoy nagpapagaling ng sugat sa liblib na baryo ng Mayrangin. Gusto niya lang sanang magsimula ulit, malayo sa tsismis, sa sakit, sa mga mata ng taong humusga sa kanya. Pero ang akala niyang katahimikan, unti-unti palang magdadala ng kilabot na di pa niya kailanman naranasan. Si Aling Minda ay dating tagalungsod. Labandera, nagtitinda, minsang nagtulak ng kariton sa palengke para may ipanggata sa anak. Pero nang mawalan ng trabaho, iwan ng asawa, at masunog ang barong-barong nila sa tondo, napilitan siyang tanggapin ang alok ng pinsan niya, isang lumang bahay sa probinsya, walang upa, basta bantayan lang. Ang kondisyon, wala daw dapat pakialaman sa likod ng bahay, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Ang Mayrangin ay isang baryong halos wala sa mapa. Walang signal, walang kuryente sa ilang bahagi, at ang mga bahay ay magkakahiwalay ng daang metro. Tahimik. Pero may kakaibang lungkot sa hangin, at malamig ang gabi na parang may laging nagmamasid. Kasama ni Aling Minda ang nag-iisa niyang anak, si Liza, 14 na taong gulang, matalino, mahiyain, pero may malalim na lungkot sa mga mata. Madalas siyang manahimik sa isang sulok, nagdodrawing ng mga imahe na minsan ay di maipaliwanag ni Minda. Mga nilalang na may pakpak, mahahabang kuko, at mapupulang mata. Isang araw, habang namumulot ng kahoy si Minda sa gubat, nakasalubong niya si Calando, isang matandang lalaki, nakasombrero, at may dalang itak. Bagong lipat kayo, tanong nito, hindi nakangiti, hindi rin galit, pero malamig ang tono. Po. Dito po kami sa lumang bahay ni Nakaisko, sagot ni Minda. Napatingin si Calando sa direksyon ng bahay, sa kamarahang tumango. Kung may marinig kayo sa gabi, huwag niyong bubuksan ang bintana, sabi nito, bago naglakad palayo na parang hangin lang. Sa mga unang linggo, tila tahimik naman ang buhay. Tinulungan siya ni Aling Pilar, isang matandang kapitbahay na masiyahin, sa pagtatanim ng gulay. Si Liza naman ay nakatagpo ng kalaro, si John, anak ni Mang Andres, ang tagapag-igib ng tubig sa baryo. Si June ay palabiro, masayahin, at tila hindi apektado ng kakaibang takot sa paligid. Ngunit may mga gabing bumubulong ang hangin. Tunog na parang iyak ng sanggol, pero mahaba, matinis at masakit sa tenga. Tuwing sasapit ang ganitong gabi, napapansin ni Minda na nawawala ang mga alagang manok. Isang gabi, may nakita siyang anino sa bubong, mabilis, malaki, at parang hayop na may pakpak. Akala niya'y bunga lang ito ng pagod. Pero sunod-sunod na gabi, ganoon pa rin. Minsan, narinig niyang umiyak si Liza sa kwarto. Nang puntahan niya, nanginginig ang anak, mama, may babaeng nakatayo sa tabi ng kama. Nakangiti siya pero wala siyang mata. Nagpatawag siya ng albularyo, si Mang Bayog. Tahimik ito habang umiikot sa bahay, may sinisindihang kandila, at binubulungan ang bawat sulok. May bantay ang lugar na to, hindi basta-basta. Pero hindi kayo ang pinuntirya, ang bata. Dito nagsimulang manlaban si Minda sa takot. Inilipat niya ng kwarto si Liza, pinuno ang bahay ng bawang at asin, at gabi-gabing nagdadasal. Pero isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, may kumatok. Hindi isa, hindi dalawa, maraming kamay ang tila dumadagan sa pinto. Tao po paumanhin po na padpad lang, pero walang sinuman ang makikitang tao sa labas. Kinabukasan, nadatna ni June si Liza sa ilog, tahimik at malamig ang katawan. Buhay pa siya, pero tulala.
May kinausap siyang babae, kwento ni June, sabi niya raw, sumama ka na sa amin, mas masarap sa dilim. Dinala siya ni Minda sa simbahan, umiiyak, hindi alam kung anong ginagawa. Pinagdasal, pinaiyak, at pinayuhan, may mga nilalang na hindi basta umaalis. Lalo na kung may gusto sila. Dito niya naalala ang sinabi ng pinsan niya noon na walang dapat pakialaman sa likod ng bahay. Kinabukasan, pinuntahan niya ang likuran. May lumang balon doon, tinakpan ng kahoy at semento. May bakas ng dugo sa paligid. At sa sandaling tiningnan niya ito, parang may humaplos sa batok niya. Malamig. Mabigat. Mama, bulong ni Liza sa likod niya, hindi na tayo makakaalis dito. Mabagal na musika, humihinto sa katahimikan. Hinihintay ang susunod na bahagi ng kwento. Mula nang masulyapan ni Aling Minda ang balon sa likod ng bahay, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naroon ang malamig na haplos sa batok niya, ang bulong ni Liza, at ang matatalim na matang tila nagmamasid mula sa dilim. Nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Tahimik pa rin ang baryo ng may rangin, pero may bigat na ang bawat hakbang, bawat hinga, bawat pagdampi ng gabi sa balat nila. Doon na nagsimulang lumayo ang mga kapitbahay. Si Aling Pilar, na dati madalas magdala ng gulay o sopas, biglang di na muling nagpakita. Si Mang Andres, na laging masigla tuwing umaga, ay biglang hindi na kumikibo tuwing dadaan siya. Napansin ni Minda, tila takot ang mga mata nila, pero hindi sa kanya, kundi sa bahay na tinitirahan niya. Ma, bakit po parang ayaw na sa atin ng mga tao rito? Tanong ni Liza isang umaga, habang nagliligpit ng pinagkainan. Ewan ko, anak. Baka natatakot lang sila o baka may alam silang hindi natin alam, sagot ni Minda, pilit na tinatago ang kaba sa dibdib. Pero alam niya na hindi iyon basta takot lang. Noong gabing kinausap siya ng albularyong si Mang Bayog, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na sabi nito, habang palabas ng bahay, may dugo kayong hindi nyo alam. At may paniningil na paparating. Kinabukasan, pinuntahan ni Minda si Mang Bayog sa kanyang kubo sa gilid ng bundok. Mabagal ang matanda, may bahid ng pilak ang buhok, at may mga halamang nakasabit sa paligid ng kanyang tahanan. Tahimik muna ito habang pinagmamasdan si Minda bago nagsalita. Hindi lahat ng sugat ay galing sa ngayon. Minsan, minana natin ang sugat ng ating mga ninuno. Dito ibinunyag ni Mang Bayog ang hindi niya kailanman narinig sa kanyang sariling ina, na ang pamilya nila ay mula sa lahing tagapangalaga, mga babaylan na pinagkatiwalaan noon ng mutyang taglay ng kalikasan. Ang kanyang lola, si Aling Pastora, ay isang sikat na manggagamot sa Mindoro. Ngunit isang gabing kabilugan ng buwan, isang pangkat ng mga aswang ang sumalakay. Ninakaw nila ang mutya, pinatay ang mga tagapangalaga, at isinumpa ang dugo ng kanilang lahi, na balang araw, ang huling babaylan ay isisilang muli at siya ang babawi sa nawalang mutya. May mutya sa balon. Itinago ng lola mo bago siya kinuha ng mga nilalang ng gabi. Ngunit hindi mo ito basta pwedeng kunin, Minda. Kailangan mong piliin. Piliin ano, nanginginig na tanong ni Minda. Kung mananatili kang takot o haharapin mo ang dilim ng inyong lahi. Umiikot ang mundo ni Minda. Ang simpleng hangarin niyang makapagsimula ulit sa baryo ay nauwi sa isang sumpang tila isinumpa na sa kanyang pagkatao. Ayaw niyang maniwala. Paano siya magiging tagapangalaga? Isa lang siyang inang pilit lang binubuhay ang anak. Isa siyang babae na iniwan, sinaktan, at halos nalunod na sa mga pagkakamali. Pero nang makita niyang muli si Liza na tila laging inaantok, may mga pasa sa braso, at laging nagigising sa gabi na parang may kausap, napagtanto niyang hindi niya na kayang tumalikod. Makalipas ang ilang gabi, sa gitna ng ulan, muling bumalik si Mang Bayog, may dala siyang lumang kahon. Sa loob nito, may isang singsing na may kulay asul na bato,
tila buhay at kumikislap sa dilim. Ito ang tanda ng tagapangalaga. Galing ito sa lahi mo. Sa oras na isuot mo ito, ikaw na ang tanging pag-asa ng mayrangin. Nang isuot ni Minda ang singsing, bigla niyang naramdaman ang init sa kanyang palad, at sa isang iglap, parang may dumaloy na kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na kapangyarihan, ang unang dumating ay pananakit ng ulo, pagsabog ng mga alaala na hindi kanya, mga larawan ng digmaan, ng apoy, ng mga nilalang na may pakpak at mahahabang ngipin. Nakita niya ang isang diwata na umiiyak habang binibigay ang mutya sa isang matandang babae, ang kanyang lola. Ngunit hindi pa tapos ang mga tanong. Isang hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Liza, may kumatok sa bintana. Dahan-dahang lumapit si Minda, at nang sumilip siya, nakita niya ang isang batang babae, basang-basa sa ulan, maputla, at may dugo ang paa. "Papasukin mo ba ako?" tanong nito, may malamig na ngiti. Sa likod ng bata, unti-unting lumilitaw ang hugis ng isang nilalang, mataas, balingkinitan, at may mahahabang kuko. Hindi siya tao. At habang napapaatras si Minda, narinig niya ang tinig ni Mang Bayog sa kanyang isip, kapag nagsimula na ang pagtawag wala ng atrasan. Napapikit si Minda, at sa unang pagkakataon, pinilit niyang ipikit ang takot. Hinawakan niya ang singsing sa kanyang daliri, at buong lakas na sinigaw, "Alis! Hindi kayo makakapasok dito." At bigla, isang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang palad, at naglaho ang anino. Pero hindi iyon ang katapusan. Sapagkat kinabukasan, nang bumangon siya at hanapin si Liza sa kama, wala ito roon. Sa kanyang unan, may iniwang bulaklak ng gabi at isang papel na may sulat kamay, "Mama, hindi mo kami mapipigilan. Dugo mo ang dahilan ng lahat." At sa di kalayuan, mula sa gubat ng mayrangin, may umalingaw-ngaw na tawa, hindi tao, hindi hayop kundi isang paalala na nagsisimula pa lang ang tunay na gabi. Matahimik ang buong baryo kinabukasan. Walang kumakanta ang mga ibon, walang halakhak ng mga batang naglalaro sa kalsada. Parang pinutol ng dilim ang araw. Pero ang mas malala, wala si Liza. Nang makita ni Aling Minda ang sulat sa unan, napaluhod siya sa sahig. Ginulo niya ang kama, hinanap sa ilalim, tinawag ang pangalan ng anak sa bawat sulok ng bahay, kahit alam niyang wala na ito. "Liza! Anak ko," paulit-ulit na sigaw niya, halos mawalan na ng boses. Tumakbo siya palabas ng bahay, kahit walang sapatos, kahit masakit ang mga paa. Humabol siya kay Mang Bayog, pero wala ito sa kubo. Pumunta siya kina Aling Pilar, kumatok, nagmakaawa, pero walang sumagot. Nakita lang niyang nakasilip ang kurtina at ang mga mata sa likod nito ay hindi pag-aalala kundi takot. Parang alam nilang may mangyayari. Parang alam nilang kukunin ang anak niya. Bumalik siya sa bahay, basang-basa ng pawis, nanginginig ang tuhod. Umupo siya sa tapat ng bintana, doon mismo kung saan nagsimula ang lahat. Doon kung saan unang nakita ang mga pulang mata sa kakahuyan. Hindi na niya mapigilan ang luha. "Bakit palagi na lang akong iniiwan?" bulong niya. "Una ang nanay ko, tapos ang asawa ko, ngayon pati anak ko." Ang sugat na matagal na niyang kinikimkim ay muling bumukas. Iniwan siya ng nanay niya ng bata pa. Wala siyang ama. Lumaki siyang ulila sa pagmamahal. At kahit kailan, wala siyang nakilalang taong hindi siya tinalikuran. Kay Liza lang siya kumapit. Kay Liza lang siya muling naniwala na may halaga siya. At ngayong nawala ito, pakiramdam niya'y wasak ang mundo niya. Pero naalala niya ang sinabi ni Mang Bayog, kapag nagsimula na ang pagtawag wala ng atrasan. Kinagabihan, may kakaibang katahimikan sa paligid. Tila may gustong sumigaw ang kalikasan, pero pigil na pigil. Habang sinusubukang magdasal si Minda, biglang namatay ang lampara. Kumislap ang ilaw ng kandila, saka namatay din, sumipol ang malamig na hangin.
At sa isang iglap, may gumapang na anino sa ilalim ng pinto. Hindi niya muna ito nakita, pero naramdaman niya agad ang pagbabago ng hangin. Parang may dumaan na malamig na usok sa batok niya. Nang lingunin niya ang sahig, may maitim na likido na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanya, parang may buhay ito, parang may hinahanap. Tumayo si Minda, humawak sa singsing, at sinubukang alalahanin ang kanyang nakita sa panaginip. Ang diwata. Ang mutya. Ang apoy. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay, walang hangin, walang dahilan. Basta't bumukas. At sa pinto, may isang nilalang na hindi niya maipaliwanag, balat na parang kahoy, buhok na parang damong tuyo, at mata na kulay dilaw na walang puti. Diwata. Hindi pa huli ang lahat, mahinang sabi nito. Nasa kakahuyan ang anak mo. Buhay siya. Pero unti-unti na siyang hinihila ng kadiliman. Napaatras si Minda nanginginig. Sino ka? Bakit mo alam? Ako ang huling tagapagtanggol ng mutya ng kalikasan. Lahi ko ang kasama ng lola mo noon. Ngayon, ako na lang ang natira. Ako ang isinumpang magbantay hanggang may isa pang handang lumaban. Napaluha si Minda. Pero paano? Isa lang akong ina. Hindi ako malakas. Natatakot ako, lumapit ang diwata at hinawakan ang palad ni Minda. Biglang nagliwanag ang singsing, at sa liwanag na iyon, nakita niya ang mga alaala ng kanyang lola, nakikipaglaban sa dilim, dumaranas ng sakit, pero hindi sumusuko. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang apoy sa dibdib niya. Hindi ito takot, kundi pagbangon. May lakas sa puso mo na hindi mo pa natutuklasan. At ngayon, kailangang ilabas mo yon. Sapagkat paparating na sila. Hindi pa man sila nakakaalis ng bahay, biglang gumalaw ang mga dingding. May mga kamay na tumutusok mula sa sahig, itim, mahahaba ang kuko, at tila nabubulok. Humakbang si Minda paatras, pero pinigilan siya ng diwata. Huwag kang umatras. Lakasan mo ang loob mo. Kumuha ang diwata ng isang maliit na kahoy na kahon mula sa kanyang likod, binuksan ito, at inilabas ang isang lumang kabibe. Ito ang kabibeng ginamit ng unang tagapangalaga. Isipin mo ang anak mo. Hawakan mo ito. At tawagin mo ang apoy ng liwanag. Nanginginig ang mga kamay ni Minda nang kunin niya ang kabibe. Hindi niya alam ang ginagawa, pero sa isip niya, iniisip lang niya si Liza, ang ngiti ng anak, ang mga gabing magkasama silang nagkukwentuhan, ang boses nitong humihiling ng yakap. Biglang nagliyab ang kabibe. Isang liwanag ang sumabog mula rito at tinupok ang mga kamay mula sa lupa. Nawala ang mga anino. Natahimik ang gabi. Ngunit isang tinig ang narinig nila mula sa labas. Isang mababa, kalmot sa pandinig at punang puot, hindi mo siya maibabalik. Dugo mo ang dahilan ng lahat. At ikaw rin ang magtatapos ng sumpa. Napatingin si Minda sa diwata, na tahimik lamang. Sa wakas, nagsalita ito, hindi ito laban ng liwanag at dilim lang. Ito rin ay laban mo sa sarili mong anino. Sa takot mong maiwan, sa galit mong nilamon ka na. Napaupo si Minda. Tahimik lang siya. Tahimik ang paligid. Pero sa loob niya may bagyong nabubuo. Isang bagyong hindi lamang laban sa halimaw sa kakahuyan, kundi laban sa mga halimaw na matagal na niyang kinikimkim sa puso. At bago matapos ang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bintana, muli niyang nakita ang mga pulang mata sa kakahuyan. Pero ngayong gabi, hindi na siya umatras. Tumingin siya pabalik. Hindi na lang takot ang nasa mga mata niya, nandoon na rin ang apoy. Chat said. Simula noong gabing muling nasilayan ni Aling Minda ang mga pulang matang nagtatago sa kakahuyan, hindi na siya muling naging pareho. May apoy na sa loob niya, pero may takot pa rin. Takot na baka huli na ang lahat.
Baka wala na si Liza. Baka ang lahat ng ginagawa niya ay wala ng saysay. Pero araw-araw, kahit nanghihina, nagpapatuloy siya. Sa tulong ng diwata na kinilala niya bilang Dayang Amira, nagsimula siyang maghanda. Hindi ito mabilis. Hindi rin madali. Dahil sa bawat pagbangon niya, may mga aninong sumusunod. Sa bawat paglakad sa gubat, may mga alinggaw ng boses ni Liza, humihingi ng tulong, umiiyak. Hindi niya alam kung totoo o nililinlang lang siya ng kadiliman. Bakit ganito? Tanong niya isang araw habang nagtatabas ng kahoy para sa panangga. Akala ko kapag lumaban ka na, titigil na ang takot. Pero mas lalo lang akong kinakain nito. Tahimik si Dayang Amira. Tumingin lang ito sa kanya, saka malumanay na nagsalita. Ang tunay na lakas, hindi nawawala ang takot. Nakatayo ka lang kahit nanginginig ang tuhod mo. May araw na bigla na lang mawawala ang mga hayop sa paligid ng bahay. Minsan, pagsikat ng araw, may mga patay na ibon sa harap ng pintuan, nakahilera, parang may gustong ipahiwatig. Sa bandang likod, may mga bakas ng kuko sa dingding, mga gasgas na parang sinadyang isulat. Umalis ay Enay. Pero hindi na siya umaatras. Hindi na siya umaalis. Isang gabi, habang nag-ensayo si Minda ng paggamit ng liwanag mula sa kabibe, biglang nagdilim ang langit. Tumigil ang hangin. At sa di kalayuan, mula sa tuktok ng bundok, may umalinggaw na isang malalim na sigaw, hindi tao, hindi hayop, kundi tila nilalang mula sa ibang daigdig. Pababa ito ng pababa at nang makarating ang alingaw sa bahay nila, biglang nabasag ang mga salamin. Napatumba si Minda. Sumigaw si Dayang Amira, pananggalang mo. Ngayon, itaas ni Minda ang kabibe, at isang hugis bilog na liwanag ang bumalot sa kanila. Saglit na katahimikan, tapos isang aninong dumaan sa labas ng bintana. Matangkad. Payat. May mga pakpak na parang paniki at mukha na hindi maipinta, mahaba ang dila, at mata nitong kulay abo na tila walang kaluluwa. Hindi pa nila binubuo ang lakas nila, sabi ni Dayang Amira, habang pinupunasan ang sugat sa kanyang braso. Pero sinusubukan ka na nilang sirain, paunti-unti. Dahil alam nilang oras na tumindig ka ng buo, wala na silang laban. Kinabukasan, bumalik si Mang Bayog. Wala pa ring ngiti ang matanda, pero ramdam ni Minda ang lungkot sa mga mata nito. Ang mga nilalang sa likod ng kagubatan pinapakain nila ang takot ng tao. Kapag mas marami ang natatakot, mas lumalakas sila. Napatigil si Minda. Paano kung ako mismo ang dahilan kung bakit sila lumalakas? Hindi ikaw. Pero may sugat kang dinadala na hindi mo pa ginagamot. Hanggat hindi mo pinapatawad ang sarili mo, hindi mo mailalabas ang buong lakas mo. Lumabas si Minda mag-isa at nagtungo sa balon. Umupo siya sa gilid nito. Tahimik. Walang kahit anong galaw sa paligid. Pero sa loob niya, naglalaban ang lahat, ang galit, takot, lungkot, at pangungulila. Doon siya muling umiyak, hindi bilang tagapangalaga, kundi bilang isang ina. Liza, mahina niyang tawag, patawad kung hindi kita agad na ipaglaban. Patawad kung pinaniwala kita na ligtas tayo. Patawad kung natakot ako at sa unang pagkakataon, walang boses na bumalik. Wala ring sigaw mula sa dilim. Pero ramdam niya may nakikinig. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pagsasanay. Tinuruan siya ni Dayang Amira kung paano gamitin ang kabibe sa iba't ibang paraan, pananggalang, liwanag na panggising sa sumpa, at pangbalik ng alaala. Pero ang pinakamahirap ay ang pagtanggap. Tuwing gabi, nagpapakita ang mga nilalang. Hindi na sila nagtatago. Minsan, may mga aninong biglang lumilitaw sa loob ng bahay, kahit nakasara lahat. Isang gabi, habang nagpapahinga si Minda, may narinig siyang mahihinang yabag mula sa itaas. Umakyat siya ng dahan-dahan, hawak ang kabibe.
At pagdating niya sa kwarto ni Liza, may batang nakatayo sa gitna. Nakatalikod ito. Liza, tanong ni Minda, nanginginig ang boses. Dahan-dahang lumingon ang bata. Si Liza nga. Pero hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiiyak. Ang mga mata niya'y kulay abo, parehong-pareho sa nakita niyang nilalang. Liza, anak, ako to si Mama, sabay lapit ni Minda, nangingilid ang luha. Hindi mo na ako kilala, malamig na sagot ng bata. Hindi mo na ako kayang iligtas. Biglang pumikit si Liza, at sa isang iglap, naglaho siya. Isang malakas na hangin ang sumalpok kay Minda, at natumba siya. Nang magmulat siya, wala na ang bata, pero naroon pa rin ang lamig sa hangin. Isang babala. Dumating si Dayang Amira, agad siyang inalalayan. Hindi pa siya tuluyang kinain ng kadiliman. Pero nawawala na siya sa gitna. Dapat tayong magmadali. Pero paano ko siya makukuha kung siya mismo ang lumalayo sa akin? Tanong ni Minda, halos mawalan na ng lakas ang loob. Hindi siya ang lumalayo. Nililinlang ka. Gusto nilang isipin mong wala ka ng pag-asa. Dahil sa oras na bumitiw ka doon sila papasok. Tumango si Minda. May luha pa rin sa kanyang pisngi, pero ang mga mata niya'y hindi na puro takot. May kaunting apoy na. Kaunting galit. Kaunting pag-asa. Ngunit habang humihigpit ang gabi, at ang mga anino'y unti-unting lumalapit, ramdam niyang ang tunay na labanan ay hindi pa talaga nagsisimula. At kapag dumating ang oras ng paghaharap, ang tanong ay hindi lang kung maliligtas niya si Liza. Ang tanong ay, kaya ba niyang iligtas ang sarili niya mula sa dilim na matagal na palang nananahan sa kanyang puso? Mabigat ang hangin kinabukasan. Hindi dahil sa panahon, kundi sa pakiramdam. Parang may bumubulong sa paligid, parang ang mga puno sa paligid ng bahay ay nagmamatsyag, naghihintay ng kung anong hindi pa dapat mangyari. Tahimik si Dayang Amira buong umaga. Sa tuwing titingin si Minda sa kanya, nakikita niya ang lungkot at tensyon sa mukha nito. May bumabagabag pero hindi sinasabi. Habang nag-ensayo si Minda sa paggamit ng kabibe, sinasanay ang liwanag, ang paghawak ng sigla, at ang pagprotekta gamit ang enerhiya mula sa lupa, napansin niyang tila nagiging mahina ang tugon ng kapangyarihan. Hindi kasing lakas ng dati. Parang may humaharang, may bumabalot. Binaliwala niya ito sa una. Siguro pagod lang siya, o baka nawawalan na siya ng paniniwala sa sarili. Pero habang lumalalim ang araw, mas lalo niyang nararamdaman, parang hindi lang ang kapangyarihan ang nababawasan, kundi pati ang sarili niyang loob. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng santol sa tabi ng bahay, lumapit si Mang Bayog. Tahimik ito, gaya ng dati, pero iba ang anyo ngayon, may sugat sa noo, at may bahid ng abo sa kanyang mga damit. May sunog sa kabilang dako ng kabubatan, anya. 2 bahay ang nawala. Wala na ang pamilya ni Aling Pilar. Nanlumo si Minda. Bakit? Hindi ba hindi nila pinili ang liwanag? Nanahimik sila. Tiniis ang takot hanggang kinain na sila ng dilim. Napayuko si Minda. Isang pakiramdam ng pangungutya ang dumaloy sa kanyang katawan. Lahat sila alam na. Ako lang ang walang alam, no? Ako lang ang walang babala. Tahimik si Mang Bayog. Hindi sumagot. Tumingin lang sa kanya, saka mahinang nagsabi, minsan, ang totoo masyadong masakit para sabihin agad. Tumayo si Minda. Anong ibig mong sabihin? May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Napatingin si Mang Bayog kay Dayang Amira, na ngayon ay nakatingin sa malayo, malamig ang mga mata. Hindi lahat ng nilalang ng liwanag ay tunay na liwanag, mahinang sabi ni Mang Bayog. At doon bumigat ang dibdib ni Minda. Amira, tanong niya, mababa ang boses. Ano to?
Anong sinasabi niya? Huminga ng malalim si Dayang Amira. Minda, may dapat kang malaman. Matagal na kitang hinahanap. Bago ka pa ipinanganak, may pahayag na sa kagubatan na darating ang huling tagapangalaga. Na siya ang magwawakas sa sumpa ng lupa at dugo. Alam ko na yon, sabi ni Minda nanginginig. Sinabi mo na yon sa akin. Na ako ang tagapangalaga. Hindi lang basta tagapangalaga, mahinang dagdag ni Amira. Ikaw ay anak ng parehong liwanag at dilim. Parang may pumutok sa tenga ni Minda. Anong sinabi mo? Ang ama mo hindi siya tao. Napaatras si Minda. Parang gumuho ang mundo niya sa isang iglap. Anong ibig mong sabihin? Wala akong ama, iniwan kami ng nanay ko, iniwan ka niya hindi dahil sa kahinaan. Kundi dahil sa takot. Takot na baka lumabas ang lahi ng ama mo sa'yo. Ang ama mo ay isang nilalang ng dilim dating pinuno ng mga aswang. Ngunit nagmahal siya ng isang tao, ang iyong ina. At noong ipinagbuntis ka, nagising ang parehong liwanag at kadiliman sa loob mo. Hindi totoo yan ang mutya, hindi para protektahan ka. Nasa iyo ang kakayahang kunin ito. Dahil bahagi ka ng dalawang mundo. Ikaw ang tulay. Bakit ngayon nilang sinabi, sigaw ni Minda halos mawala ng boses. Bakit mo ako pinaasa? Pinatibay. Pinilit ipaglaban ang liwanag kung may dilim pala sa dugo ko. Lumapit si Mang Bayog at ngayon palang napansin ni Minda ang bahagyang galos sa kanyang liig, tila may nakipaglaban dito. Pinipigilan kanyang malaman ang totoo, bulong ni Mang Bayog. Matagal na niyang alam na hindi mo kailangan ng mutya para lumakas. Ikaw ang mutya, Minda. Ikaw ang susi sa muling pagbuhay ng kadiliman o sa tuluyang pagkawasak nito. Nanlumo si Minda. Para siyang nilunod. Bigla siyang napaupo sa lupa. Nanginig ang mga kamay niya. Umikot ang kanyang isipan. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng pinaniwalaan niya, lahat pala'y kasinungalingan. Ginamit mo lang ako, tanong niya kay Dayang Amira, namumugto ang mata. Ginawa mo akong sandata kahit alam mong ako rin ang maaaring sumira sa lahat. Tahimik si Amira. Hindi kita ginamit. Minahal kita bilang tagapangalaga. Pero ang katotohanan ay hindi ko kayang baguhin. Bago pa makasagot si Minda, biglang dumilim ang langit. Parang sinabayan ng langit ang pighati sa dibdib niya. Lumindol. Maliliit pero paulit-ulit. At sa di kalayuan, isang halakhak. Malalim. Kilala niya iyon. Narinig na niya iyon sa panaginip. Liza, bulong niya. Bigla na lang sumingit ang boses mula sa hangin, mula sa mga dahon, mula sa mismong lupa. Inahanda ka na bang makilala kung sino ka talaga? Mula sa gubat, isang aninong may pakpak ang lumitaw, at sa bisig nito, isang batang babae. Maputla. Tahimik. Walang ekspresyon. Si Liza. Napatakbo si Minda, pero bago siya makalapit, isang pader ng itim na usok ang tumayo sa pagitan nila. Ele! Huwag! Huwag kang lalapit, sigaw ni Liza. Ngunit hindi ang boses niya ang narinig ni Minda, kundi ang boses ng isang nilalang na may panunuya. Hindi mo na siya kilala. At hindi mo rin kilala ang sarili mo. Ang gabing iyon, hindi nagtapos sa paglalaban. Hindi rin sa pagluha. Nagtapos iyon sa katahimikan. Isa na namang paalala na may darating pa. At sa darating na yon, hindi na lang dilim ang kalaban ni Minda, kundi ang mismong apoy na nagsisindi sa kanyang dugo. Tahimik ang paligid nang sumapit ang hating gabi. Hindi katahimikan na payapa, kundi katahimikang punang pangamba. Parang hinihintay ng buong kagubatan ang isang pagsabog, ang isang wakas. Sa gitna ng kakahuyan, nakatayo si Aling Minda, suot ang lumang pulang saya ng kanyang lola,
isang tela na minsan ay ginamit ng mga babaylan sa huling paninindigan nila laban sa kadiliman. Mahigpit ang hawak niya sa kabibe, at sa kanyang dibdib ay nakasabit ang mutyang pilit niyang binawi mula sa balon. Isa itong liwanag na tila may sariling buhay, at ngayong gabi, ito ang magiging pag-asa o kapahamakan ng lahat. Nasa paligid niya si Namang Bayog, sugatan pero nakatindig, at si Dayang Amira, tahimik ngunit hindi na tulad ng dati. May lamat na ang tiwala, pero hindi pa rin niya kayang talikuran si Minda. Sa di kalayuan, nakapalibot ang mga anino, hindi basta aswang, kundi ang mga tinawag mula sa ilalim ng lupa. Mga nilalang na pinagsama ng takot, ng kasinungalingan, at ng lumang sumpa. At sa gitna ng lahat, naroon siya, ang nilalang na nag-angkin kay Liza. Mataas, payat, maputla ang balat, may pakpak na tila hinulmang apoy. Siya ang dating pinuno ng mga aswang, at ngayon, siya ang tinatawag nilang ama ng kadiliman. Siya rin ang ama ni Minda. Minda, wika nito, malamig, kalmado, ngunit may bigat na dumudurog sa loob. Anak ko. Halika na. Tapos na ang laban. Sa dugo mo, alam mong hindi ka kabilang sa kanila. Dito ka sa amin. Hindi nakasagot si Minda. Ang buong katawan niya ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng pagpili. Sa tabi ng nilalang, naroon si Liza. Maputla. Tahimik. Parang laruan lang ng kadiliman. Anak, bulong ni Minda, lumuluha, ako to, mama mo. Hindi mo kailangang manatili diyan. Lumaban ka. Liza, lumaban ka. Tahimik pa rin ang bata. At sa gitna ng lahat ng panawagan, biglang lumakad si Liza palapit sa ina, pero hindi bilang anak, kundi bilang alagad ng ama ng kadiliman. Naglalakad siya na parang wala ng alaala, wala ng damdamin. At sa kanyang mga kamay, may hawak siyang itim na bato, ang kabaligtaran ng mutya ni Minda. Kapag nagtagpo ang dalawang mutya, paliwanag ng ama, isa lang ang mangyayari, ang tunay na kalikasan ng may hawak ang mananatili. Kung ikaw ay liwanag, mananatili ang mundo. Pero kung ikaw ay kadiliman, lahat ay luluhod. Lumingon si Minda kay Dayang Amira, naghahanap ng sagot, ng lakas. Pero ngayon, alam niyang wala ng ibang makakalutas nito kundi siya. Kung kailangan kong mawala para lang makalaya ang anak ko, bulong niya, handa akong isuko ang sarili ko. Biglang tumakbo si Minda diretso kay Liza. Sa isang iglap, nagliwanag ang kabibe sa kanyang kamay. Tumama ito sa itim na batong hawak ni Liza, at sumabog ang isang malakas na enerhiya. Napaatras ang lahat. At sa gitna ng liwanag, biglang nagdilim ang paligid. Isang malalim na pag-uga ang yumanig sa lupa. Sumigaw ang ama ng kadiliman, tama na. Tama na. Hindi mo alam ang pinakawalan mo. Sa loob ng liwanag, nakita ni Minda ang alaala ni Liza, ang bawat halakhak, ang mga yakap, ang mga gabi ng pangarap. At nakita rin niya ang sarili niya, bilang bata, umiiyak sa ilalim ng ulan, naghahanap ng yakap ng ina, at ng pagkataong matagal ng tinanggihan ng mundo. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang tinig ang humugot sa kanya. Mama, si Liza. Tunay na si Liza. Mama, andito lang ako. Huwag mo akong iwan. Napaluha si Minda. Hinawakan niya ang kamay ng anak at dahan-dahan, ipinasa sa kanya ang kabibe. Ikaw ang liwanag ko, anak. Hindi ko kailangan maging perpekto. Hindi ko kailangang maging babaylan. Ina lang ako at sapat yon. At sa paghawak ni Liza sa kabibe, biglang sumiklab ang isang apoy mula sa kanyang mga palad. Mula sa batang inangkin ng dilim, lumitaw ang bagong tagapangalaga. Muli siyang tumingin sa ama ng kadiliman, ngayon ay unti-unting nanghihina. Hindi nagalit si Liza. Hindi siya sumigaw. Lumapit lang siya, at buong tapang na sinabi, hindi mo na ako hawak.
hindi na ako takot. At sa isang huling liwanag, naglaho ang ama. Pati ang mga anino ay kumalat na parang abo sa hangin. Tahimik ang paligid. Isa-isang bumalik ang mga tunog, huni ng ibon, ihip ng hangin, at tibok ng pusong minsan nang natakot. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isa lang ang nawawala, si Mang Bayog. Hinahanap siya ni Minda at Liza, pero wala siyang iniwang bakas. Tanging isang dahon lang sa may puno, may sulat kamay na salitang, sa tuwing pipikit ka, alalahanin mo, ang liwanag ay hindi umiilaw kung walang dilim. Hindi alam ni Minda kung saan napunta ang matanda. Marahil, isa rin itong nilalang ng panimbang, nilikha para gabayan ang gulo sa pagitan ng liwanag at dilim. O baka naman sakripisyo iyon para sa kapayapaan. Ngunit isang bagay ang sigurado. Sa bawat hakbang ni Minda pauwi kasama si Liza, may kaakibat na aral na minsan, ang pinakamaitim na bahagi ng puso natin ay hindi kailangang burahin kundi yakapin. At sa huling sandali, bago sumikat ang araw, tumingin si Liza sa ina. Mama, ano na tayo ngayon? Ngumiti si Minda, pagod ngunit buo. Ngayong alam na natin kung sino tayo simula na to, anak. At sa likod nila, sa paanan ng gubat na minsang naging pugad ng dilim, may tumubo, isang halamang kulay asul, kumikislap sa liwanag ng buwan. Tanda na minsan nang may nilabanan at isang araw, baka muling kailanganing lumaban. Pero sa ngayon, may katahimikan. At sa katahimikang iyon, may panibagong pag-asa. Makalipas ang ilang linggo matapos ang huling gabi ng laban, muling tumahimik ang baryo ng Mayrangin. Hindi na ang katahimikan ng takot, kundi ng paghilom. Ang mga puno ay tila muling huminga, ang hangin ay malambot na sa balat, at ang mga tao, bagamat hindi pa lubos na nagpapakita, ay unti-unting naglalabas muli ng kanilang mga sarili sa mga kubo, sa kanilang mga takot. Si Minda, ngayon ay hindi na ang parehong babaeng dumating sa baryong ito, pagod at bitbit ang bigat ng isang nakaraan. Isa na siyang ina na muling nabawi ang anak, isang tagapangalaga na pumili ng tama kahit ang kapalit ay ang katotohanan tungkol sa sarili niyang pinagmulan. Sa tuwing titignan niya si Liza, ngayoy mas tahimik, mas malalim ang mga mata, napapaisip siya kung hanggang saan ba talaga naabot ng dilim ang bata. Hindi na niya madalas itanong, hindi na rin pinipilit. Dahil alam niyang si Liza ay naririto na. Buhay. Malaya. At sa bawat haplos sa kanyang kamay, sa bawat yakap sa gabi, ramdam ni Minda na ang liwanag ng anak niya ay hindi na kayang aninuhan ng kahit anong sumpa. Pero hindi rin lahat ay bumalik sa dati. Si Mang Bayog ay hindi na muling nakita. Sa mga gabi, minsan ay nararamdaman nilang may presensya sa kabubatan, tila isang aninong nakamasid, hindi para manakot kundi para magbantay. Marahil, isa na siyang bahagi ng kagubatan, bahagi ng lihim na balanse ng liwanag at dilim. Maraming gabi na sinusulat ni Minda ang mga naalala niya tungkol sa matanda, sa isang maliit na kwaderno. Para hindi niya makalimutan. Para isang araw, kapag handa na si Liza, maipasa niya ang kwento ng lalaking tumulong sa kanila, kahit walang kapalit. Si Dayang Amira naman ay muling naglakad palayo. Bago siya umalis, lumuhod siya sa harap ni Minda at humingi ng tawad, hindi dahil ginamit niya ito, kundi dahil sa hindi pagsabi ng buong katotohanan mula sa simula. Pero si Minda, sa kabila ng lahat, pinatawad siya. Lahat tayo may bahagi ng dilim sa loob, wika niya. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na tayong karapatang magmahal, magtama, o magsimulang muli. Sa bawat araw, unti-unti silang bumuo muli ng buhay. Si Liza ay nagsimulang magtanim ng mga halamang gamot, gaya ng lola ni Minda noon. Pinag-aaralan niya ang mutya, ang kabibe, at ang mga sinaunang kwento ng mga babaylan. Si Minda naman ay muling bumalik sa pagtuturo, hindi sa paaralan, kundi sa mga batang naghahanap ng gabay, ng kwento, ng lakas.
Tinuruan niya silang makinig sa hangin, sa ugat ng lupa, sa alingawngaw ng tubig. Mga tinig na matagal nang tinalikuran ng mundo. Isang araw, habang magkasamang naglilinis si Minda at Liza sa tabi ng balon, may batang lalaki ang lumapit sa kanila. May sugat sa braso, umiiyak, at takot na takot. May nilalang po sa gubat, anya. Sumisigaw sa gabi. Tinuturo ang bahay namin. Nagkatinginan sina Minda at Liza. Hindi na sila natakot. Tumayo si Minda, marahan ang kilos, ngunit may lakas sa likod ng bawat galaw. Halika, wika niya sa bata. Papakilala kita sa liwanag. Dinala nila ang bata sa gilid ng gubat, hawak-hawak ang kabibe, at sa paglapit nila, muling sumiklab ang liwanag mula sa palad ni Minda. At sa isang iglap, humina ang sigaw sa gabi. Naging ihip na lang ito. Parang isang aninong napagod sa pananakot. Pagkatapos, pinaupo nila ang bata sa ilalim ng puno. Doon, sinimulan ni Minda ang isa sa mga kwento ng kanyang lola. May isang babae, anya, na akala niya walang saysay ang kanyang pagkatao. Na palaging iwan, palaging sasaktan. Pero isang gabi, tinawag siya ng dilim. At doon niya natutunang hindi mo kailangang maging perpekto para maging matapang. Kailangan mo lang piliin ang hindi tumalikod. Ang bata, unti-unting tumigil sa pag-iyak. Nakinig. Tumango. Pagbalik nila sa bahay, lumingon si Liza sa ina. Ma, ikaw po ba yung babae sa kwento? Ngumiti si Minda. Baka. O baka rin, ikaw na ang susunod sa kwento. Sa loob ng bahay, muling nanahimik ang gabi. Hindi na ito nakakatakot. Isa na itong yakap ng pahinga. Habang nakahiga si Minda, yakap ang anak, naisip niya lahat ng pinagdaanan nila. Ang mga sigaw. Ang mga luha. Ang mga sugat na hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Pero higit sa lahat, naisip niya ang katotohanan kahit may dilim sa kanyang dugo, pinili niyang manindigan para sa liwanag. At iyon ang nagpabago sa lahat. Hindi siya isang perpektong bayani. Isa lang siyang ina. Isang babae. Isang nilalang na pinili ang tama kahit ang mundo ay hindi sigurado kung alin niya ba ang mali. At bago siya tuluyang pumikit, naramdaman niya ang paghaplos ng malamig na hangin mula sa bintana, hindi bilang banta, kundi bilang paalala. Isang bulong. Isang tinig na nagsasabing, tapos na ang gabi pero huwag mong kalimutang maghanda sa susunod. Ngunit ngayon, ang puso ni Minda ay tahimik na. Dahil minsan, ang pinakamatinding liwanag ay ang mula sa isang pusong minsan nang nasugatan at piniling maghilom. May mga panahon na hindi lang biyolohiya ang nagdidikta kung sino ka. Kung minsan, ang iyong dugo ay may kahit ano pang mas malalim at ito'y hindi mo napipili. Si Maya ay isang simpleng babae. Hindi siya kilala ng mundo. Hindi siya mayaman. Hindi siya maganda sa mata ng iba. Pero isa siya sa pinakamahirap na uri ng nilikha, isang tagapagtanggol. Isang gabi habang umuulan ng malakas dumating si Mang Bayog. Dala niya ang isang kahon. Lumangsing-sing sa loob. May kulay asul na bato, kumikislap sa dilim. Ito ang tanda ng tagapangalaga, sabi niya. Galing ito sa lahi mo. Sa oras na isuot mo ito, ikaw na ang tanging pag-asa ng may rangin. Hindi alam ni Maya kung matatakot siya o maniniwala. Ang laban sa sarili dinala niya ang singsing kay Aling Inday, isang albularyo na nakakaalam ng mga bagay na hindi dapat alamin ng karaniwang tao. Doon, nalaman niya ang katotohanan. Na ang kanyang pamilya ay may kasunduan. Na ang kanyang dugo ay may kapangyarihan. Na ang kanyang ina ay hindi tunay na nawala. Ang wakas, ang pasya nakatayo siya sa harap ng kuweba. Sa ilalim nito, ang huling gate papunta sa mundo ng dilim. Suot niya ang singsing ng gabay.
Dala ang pasakit ng nakaraan. At sa kanyang puso ang hininga ng kanyang tunay na ama. Habang humihina siya ng malalim, sinabi niya, hindi ako natatakot. Hindi dahil tapang ako kundi dahil alam ko na kung bakit ako narito. Kung ikaw si Maya, tatanggapin mo ba ang iyong dugo bilang bahagi ng isang sinaunang tungkulin? O pipiliin mong manatiling simpleng tao pero walang kapayapaan? I-share ang iyong sagot sa comment section. Like, subscribe, hit the bell sapagkat minsan, ang pinakamakabuluhang kwento ay hindi tungkol sa laban sa mundo kundi sa laban sa sarili. Kung ikaw si Maya, tatanggapin mo ba ang iyong legacy? Kahit ibig sabihin noon, iwan mo ang taong minamahal mo. Nakakatulong ba ang takot para maging matapang? Ano ang mas mahalaga, kaligtasan ng sarili o proteksyon ng bayan?